Nagbabadyang umabot ng 114 na piso kada litro ang presyo ng diesel dahil sa ikalawang round ng mega oil price hike na ipatutupad simula bukas. Presyo sa Metro Manila at kalapit na mga lugar yan at maaring mas mahal pa kung sa malalayong lugar sa probinsya. Nag-aalala na ang Energy Department dahil habang tumatagal ang giyera sa gitnang silangan, ay maaring tuloy sa pagsirit ang presyo ng langis. Nakatutok si Maki Pulido. Sa panibagong round ng oil price hike ngayong linggo, inanunsyo ng Department of Energy na para sa diesel, 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos ang taas presyo bukas. Kaya ang presyo ng diesel aabot na ng hanggang 114 pesos ang kada litro, depende kung nasaan ka at aling gasolinahan ka magpapakarga. Sa gasolina naman, 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos ang dagdag singil. Kaya lalabas na 76 pesos and 30 centavos hanggang 91 pesos and 60 centavos ang kada litro nito. Papatak naman ang kada litro ng kerosene sa 91 pesos and 90 centavos hanggang 143 pesos and 79 centavos. Presyo sa Metro Manila at ibang syudad sa labas ng Metro Manila yan, maaaring mas mahal pa sa mas malalayong lugar sa probinsya. Pag mas malayo yung gas station, mas mahal siya. That's just how it is because there's additional transport, additional insurance. Basta naman, paano ba to? Paano ba to? Wala pa pampultag. Wala na, maka isang linggo na lang ako siguro. Tigil na muna ako. Ang hirap ng biyahe. Wala nang pang-uwi ng pamilya. Hindi nagsushort na ma'am sa boundary kasi mataas ang gasolina. Titigil na nga ako sa pagtataksi. 5 araw na walang kinikita. 3 beses ngayong linggo uutay-utayin ng Shell, Petron at Flying V ang dagdag singil. 2 beses naman ang Total at Sea Oil. Ang iba naghabol ng magpagas ngayong araw. Magpo-full tank na ako para po makatipid. Kasi pataas pa ng pataas yan, ma'am eh. Yung kalahating tangke ko, siguro magagas ako mga 15 liters. Kung 15 times 20 pesos ang tataas bukas, so malaking tulong pa rin. So yun, nakakatipid ng kaunti. Nag-aalala ang Department of Energy dahil habang tumatagal ang giyera sa Middle East, maaaring tuloy pa ang pagtaas ng presyo ng langis. What concerns me most is the war in Middle East. Because the longer it takes, di mo alam kung anong mangyayari. Kung sa presyo aakyat siya, 20% ng supply ng refined products o ang mismong diesel at gasolina inaangkat mula sa China na nagsabing hindi na muna sila magbebenta. Gayun din ang South Korea at Japan. Pero sabi ni Secretary Garin, kung hindi makuha sa pakiusap ang mga inaangkatang bansa, may iba pang mapagkukunan. Mas mahal nga lang. China or other countries that have banned, they allow naman. Some have exemptions to the banning. And even worst case, if they do close their doors on export, there are other suppliers. Isang halimbawa ang Russia na kinakausap na ng mga pribadong oil importer. Nabanggit din dati ang South America. Ngayong papasok na ang tag-init, tiniyak naman ni Garin na walang problema sa supply ng kuryente. 3% lang ng energy mix ng bansa ang umaasa sa langis. Wala pa rin daw inaasahang rotational brownout kahit sa mga off-grid areas, kung saan ang ilan sa mga nagsusupply ng kuryente ay pinatatakbo ng diesel. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.